Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Lalong-lalo na sa inyo, Sir Alex, na walang sawang nagbabahagi ng mga kwentong base sa tunay na karanasan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Alena. Ilang taon nang nakikinig sa inyong programa at sa pamamagitan ng inyong mga kwento ay hindi ko namamalayan ang oras sa aking trabaho, kaya naman ako'y nagpapasalamat talaga. Sana patuloy po kayo, Sir Alex, at bilang suporta ay magbabahagi rin po ako ng kwentong naaayon sa tunay na buhay. Hindi po sa akin, kundi kwento at karanasan ng aking lola sa aswang na itago na lang po natin bilang si Lola Erlinda. Nais kong ipalam sa inyong lahat na ito po ay base sa tunay na karanasan ng buong pamilya tungkol sa isang taong aswang. Ang buong detalye sa kwentong ito, matyaga ko pong ginawa sa pamamagitan ng pagtanong-tanong sa aking tatay at mga tiyahin. Nangyari ito somewhere in Iloilo, dekada 60 pa, panahon ng aking lolo at lola, ngunit ipagpaumanhin po ninyo na hindi ko na lang babanggitin ang pinakalugar bilang pagbibigay respeto sa mga taong naninirahan doon. Ang lola ko, sir, ay ipinanganak dekada 30 at nag-asawa naman po dekada 60. Kasalukuyan ay wala na sila pareho ni lolo na mayapa na, subalit may mga kwentong iniwan sa amin na parang binhilang din ng aswang sapagkat pinasa-pasa mula sa anak hanggang sa mga apo tungkol po sa mga karanasan nila sa aswang. Natatandaan ko pa noong ako'y maliit na bata kapag nagkukwento si lola. Lagi niyang sinasabi sa amin noong kami maliit pa na ang mga aswang ay tunay at umiiral. Ayon sa kanya, meron siyang kaibigan na aswang sa lugar nila na tawagin na lang natin sa pangalang Manang Corazon. Ang pagkaaswang daw nito ay minana sa mga magulang. At kaya nalaman ni Lola ang tungkol sa pagkaaswang ni Corazon ay dahil nasaksihan niya mismo ito ng harap-harapan. Ito yung mga panahon kung kailan bagong salin pa lang si Corazon. Kumbaga, hindi pa nakukontrol ang sarili sa pagkaaswang. Magkapit-bahay sila, sir, pero alam nyo naman sa mga probinsya, ang kapit-bahay na sinasabi, lalo na nung time nila lola, malalayo po talaga ang agwat ng mga bahay. Napakatahimik ng lugar sapagkat halos palayan ang matatanaw sa paligid at malapit din sa bundok. Simple lang yung pamumuhay nila roon. Nagsasaka tapos nag-aalaga ng mga hayop sina lolo. Ngunit sila po yung may pinakamalawak na palayan sa lugar na yon. Kaya sila rin po yung nilalapitan ng mga tao upang manghiram ng pera o kaya'y bigas kapag nangangailangan. Isang araw, dumating ang pamilya nila Manang Corazon sa naturang lugar. Kalaunay nakilala nila sapagkat yung padre de pamilya na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Dionisio ay isa rin pong magsasaka. Tuwing panahon ng gapasana, nandoon din ang pamilya nila, partikular ang tatay, si Corazon at ang isang kapatid na babae, nagtatrabaho upang magkaroon ng bigas. Katagalan, sa pagtatanong-tanong ng tatay ni Lola kasi hindi nito nakikita ang asawa ni Mang Dionisio o yung nanay ni Corazon. Ang sagot nito, nandoon lang daw sa bahay nila sapagkat ang asawa niya ay may sakit at hindi nakakatagal sa init ng araw. At nang tumagal pa, napag-alaman nila Lola base na rin sa kwento ng isang kabaryong manggagapas din ng palay na kaya hindi lumalabas ng bahay ang nanay ni Corazon ay dahil aswang daw ito na matanda na rin that time.
malakas pa naman ang pangangatawan at matuwid kong maglakad taliwas sa unang pahayag ng tatay. Ayon sa mga kwento, simula nung naging kapitbahay nila sina Corazon, meron daw kakaibang tinig sa bahay ng pamilyang ito tuwing malalim na ang gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Hanggang sa isang mananggiti ang nakasaksi at nakapagbulgar sa tunay na pagkatao nitong nanay ni Corazon. Ang mananggiti na iyon ay nagagabihan sa pag-akyat ng niyog dahil marami ang inaakyat niyang puno. Minsan 6:00 ng gabi, nagulantang na lang ito dahil noong umakyat siya sa pinakahuling puno, pagdating sa tuktok habang abala sa ginagawa, maya-maya may naririnig siyang huni ng kakaibang nilalang na hindi niya raw mawari kung pato ba o uwak kasi para umanong pinaghalo ang dalawang tinig na ito tapos paos. Mula sa malakas, pahina ng pahina at lumilipad. Ilang sandali nun ay bigla na lang daw nagsigalawan yung mga dahon ng isang puno ng niyog na hindi kalayuan mula sa kaniyang kinaroroonan. Nang mapalingon ang mananggiti sa direksyon na yon, meron siyang napansing nilalang na nakapatong sa tuktok ng mga dahon nito. Pag-aakala pa niya nung una, isa lamang malaking ibon na nakadapo roon, kaso nang ilawan niya ng flashlight, napakunot noo ang mananggiti buhat ng hindi ibon ang kanyang nasilay kundi nanay ni Corazon na walang kasuotan. Nananayo ang balahibo at pulang-pula ang mga mata. Ang tanong, paano ito nakapatong sa dahon nang hindi man lang bumaluktot at bakit pulang-pula ang mata tapos nananayo ang mga buhok? Doon pa lang, alam mo nang isa itong aswang sapagkat lumulutang. Napailing na lamang ang mananggiti at sinabing, Nako, aswang din pala ang matandang ito. Marami na sila sa baryo. Nangingilabot ang mananggiti nun sapagkat nang mailawan niya ay humarap sa kanyang direksyon. Kaya bagaman madilim, nakilala niya talaga ito na nanay di umano ni Corazon. Nang ilang sandali pa, dahan-dahan na bumaba ng walang kahirap-hirap mula sa tuktok ng mga dahon, pababa sa lupa hanggang sa maglaho na lang bigla. Ngunit nararamdaman ng mananggiti, nandoon lang sa paligid nagkukubli, nakamasid sa kanya. Sa pag-aalalang baka bigla na lang siyang atakihin sa ibabaw, nagwika ang mananggiti sa salitang Ilonggo. Sabi niya, Ikaw gali na, nay. Hindi lang ko pagilabti Mananggot lang ko di. Ikaw bahala ka din ka makadto basta. Hindi mo lang gid ko pagilabtan Ikaw pala yan, nay. Huwag mo lang akong pakialaman Wala tayong problema. Mananggot lang ako dito, ikaw bahala ka. Saan ka magpunta? Basta huwag mo lang akong pakialaman. Pagkatapos ng kanyang ginagawa, dali-dali na siyang bumaba at umuwi. Mabilis kumalat ang balita na yon kung kaya naliwanagan ang mga magulang ni Lola kung bakit hindi nakakasama ang nanay ni Corazon sa tuwinang gapasan ng palay. Isa pala itong aswang na kaya pala hindi nakakatagal sa init ng araw. Wala naman pong naging problema sa lugar na yun, Sir Alex, simula nang dumating ang pamilya nila Corazon. At isa pa, noon din po ang lugar pati na sa mga karatig na mayroong mga pamilyang aswang. Gumulong ang mahabang panahon na mayapa na ang mga magulang ni Lola Erlinda. Nakapag-asawa na rin siya nung time na yon. Pumanaw na lang ang mga magulang ni Lola, sir. Buhay pa yung nanay ni Corazon dahil wala raw gustong tumanggap sa pagkaaswang nito. Yung tatay naman po nila na si Mang Dionisio, halos kasabay lang na namayapa sa mga magulang ni Lola Erlinda. May mga nagsasabing magsasaka na minsan nakakarinig daw sila ng matandang parang nagmamakaawa sa bahay nila Corazon na hinala nila parang tungkol daw po sa sumpa. Paglipas ng panahon, nabalitaan na lang din na pumanaw na rin yung nanay ni Corazon dahil daw sa katandaan.
At ang lumabas na balita ay wala raw tumanggap sa binhi nito kaya nadala sa hukay ang sumpa. Makalipas ang ilang linggo, umalis ang kapatid ni Corazon kung kaya may haka-haka ang mga tao na baka tinanggap nito ang pagkaaswang ng nanay. May mga ganun daw upang hindi mabulgar ay kinakailangang aalis papunta sa ibang lugar hanggang sa makayanan na ang sarili o makontrol bago babalik sa lugar kung saan naninirahan. Kaya sa paglisan ng kapatid ni Corazon, naging malungkot palalo ang buhay nito dahil nag-iisa na lang siyang naninirahan doon. Dumating ang panahon ng tagtuyo sa lugar. May iilang magsasaka, kabilang sina Lola ang hindi nakaani ng mga pananim na palay kung kaya marami ang naapektuhan. Sa ngalan na may pera kung tutuusin sina Lola sa lugar na yon kasi nga malawak ang lupain nila at may sariling gilingan ng palay, may iilang magsasaka ang lumapit sa kanila upang manghiram ng pera kabilang dito si Corazon na naging kaibigan na ni Lola nung time na yon. Lahat ng mga lumapit, pinautang nila. Nung medyo nakabangon ay nagbayad din naman po lahat. Di tulad ngayon na hihintayin pang maningil tapos nakakahiyang maningil. At yun na nga, isang araw, hindi alam ni Lola na siya'y nagdadalang tao. Balibuntis siya kay tatay. At siya nga pala, kung hindi nyo na itatanong, yung tatay ko po ang panganay sa magkakapatid. Matanda na rin po ako ngayon, sir. Dapit hapon, dumating itong si Corazon sa kanila nagtatawag sa may bungad dahil magbabayad ng utang. Sandali lang amiga, sambit ni Lola. Mula sa bintana, pansin na ng aking Lola Erlinda na itong kaibigan niya ay paamoy-amoy daw sa paligid na akala mo nakaamoy ng mabangong langka. Pagkalabas ni Lola, tila nag-iba umano ang reaksyon nitong kanyang kaibigan. Anong inaamoy-amoy mo, Corazon? Ay, ikaw pala. Anong ako? Oo, ako nga. Parang naninibago ka. Wala. Ito bayad ko. Tinanggap ni Lola ang bayad ni Corazon. Matapos noon, bigla na lang daw natulala ang kaniyang kaibigan, sir. Bahagyang nakayuko na nakatingin sa kanyang tiyan. Oy Cora, anong nangyayari sa'yo? Di nagtagal, base sa kwento ni Lola, parang inatake raw si Corazon at yung mata niya ay kumurap-kurap. Tapos namumuti na kung kaya sa puntong yon, agad na tinawag ni Lola ang kanyang asawa na nooy nasa likod lang ng bahay. Paglapit ni Lolo, nahimasmasan din naman kagad si Corazon sabay hingi ng paumanhin at sinabing hindi na magtatagal. Corazon, sandali. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala Erlinda. Sumakit lang kasi yung ulo ko. Kumain ka na ba? Oo kaibigan. Kumain na ako. Sige ha, hindi na ako magtatagal. Paumanhin ulit. Kaibigan kong Corazon, hindi na mauulit. Nasa pananalita pa lang Sir Alex, halatang may ibig itong ipahiwatig. Sige Corazon, mag-iingat ka. Tumalikod na ang kaibigan ni Lola, nagtakip ng itim na belo at naglakad pa uwi sa direksyon kung saan siya nakatira. Takang-taka naman si Lolo at Lola sa reaksyon nito at dahil nagmula si Corazon sa lahi ng mga aswang, naisip nila na maaaring naging aswang na rin ang kaibigan. Tignan mo ang lana Erlinda, umapaw. Isa lang ibig sabihin yan. Aswang si Corazon. Napaisip si Lola Erlinda na kung aswang si Corazon ay bakit doon sa kanila at bakit sinumpong ng may araw pa. Ang mga aswang sabi nga nila, gabi lang sinusumpong at mga buntis yung paborito. Sa sumunod na araw Sir Alex ay hinimatay ang aking lola. Mabuti na lamang at sa malambot na bahagi ng lupa tumama ang kanyang mukha. Nag-alala ang aking lolo kung kaya dali-dali niyang dinala si Lola sa ospital. Pagdating doon, nalaman na nagdadalang tao pala.
Nang dahil doon ay mas lalong napagtibay ang hinala na aswang si Corazon. Paano kasi una, noong nagtatawag pa lang ito sa may bungad paamoy-amoy na sa paligid. Pangalawa, paglapit sa kaniya ni Lola napabulalas nito ang mga katagang ikaw pala. Mga katagang hindi maintindihan sa umpisa na may ibig ipahiwatig kaso hindi maamin ng kaibigan na siya ay isang aswang, na siya ay nakaamoy ng mabangong bata sa tiyan. Kaya nung malaman ni Lola na siya ay nagdadalang tao, doon niya lamang napagtanto na ang kaibigan ay isa ng aswang, na maaaring ito ang tumanggap ng binhi ng kanyang ina bago binawian ng buhay. Saan ni Lolo kay Lola? O paano ba yan, Erlinda? Huwag ka na sigurong lumapit dyan sa kaibigan mo, baka mapaano ka. Hindi naman siguro. Mabait naman si Corazon at may utang siya, di ba? Kaya kahit iiwas ay babalik talaga yan sa bahay. O hindi, ako na lang ang haharap. Hindi. Huwag na lang tayong magpahalata, baka masaktan ang tao. Mamaya, hindi totoong ganun siya eh. Pwede pa tayong mag-obserba. Tignan natin kapag babalik siya sa bahay. Kung ano yung reaksyon niya at kung kukulo ba ang langis. Baka kasi iba rin yung dahilan kaya kumulo yun, di ba? Yun nga eh. Alam mo naman ang lugar natin. Maraming nagkalat na aswang. Yung iba palautang. Sa pag-oobserba nila Sir Alex ay napatunayan ng mag-asawa o nila Lolo at Lola na aswang itong si Corazon. Paano kasi sa tuwing nang pupunta sa kanila, laging nakulo ang langis ni Lolo at laging nakayuko na para bang may nagawang kasalanan. Tapos laging humihingi ng paumanhin kay Lola. Kaya may mga pagkakataon na naiinis na lang din ang aking Lola sa pabalik-balik nito na paghihingi ng paumanhin. Bakit ka ba laging ganyan wala ka namang kasalanan sa amin? Ngumingiti lang daw ang kaibigan ni Lola pagkatapos ay magpapaalam na aalis na dahil may gagawin pa. Hanggang sa isang araw pa nang magkausap sila sa maniwala kayo o hindi. Umamin si Corazon na siya ay isang ganap na aswang na minana mula sa kanyang namayapang ina. Natulo pa ang luha nito sapagkat ayaw niya man na maging ganon kaso naawa siya sa sitwasyon ng inang nagsilang sa kanila sa mundong ito at nagpalaki. Kung kaya ng kapatid nito na iwan sila, siya ay hindi. Hindi kayang makita at hayaan na lamang ang nanay na dahan-dahang nabubulok ng buhay sa katre at hindi namamatay. Kaya sa ayaw at gusto, wala siyang choice kundi tanggapin na lamang ang sumpa mula sa kanilang ninuno. Yun ang dahilan kung bakit iniwan siya ng kapatid kasi ayaw na maging katulad niya at ayaw din umano nun na kapag magkaroon na ng asawa at mga anak, malaman na may lahing aswang sa pamilya nila. Kung minsan nga naman, itong mga paghihinala ng ibang tao kung walang sapat na katibayan ay hindi talaga masasabing totoo. Gaya ng sinabi ng mga kabaryo na aswang daw yung kapatid ni Corazon kasi nga umalis. Kabaliktaran pala dahil si Corazon mismo ang tumanggap ng pagkaaswang mula sa nanay nito. Marami siyang kinuwento kay Lola Erlinda sir na talaga namang nakakagulat. Tulad na lamang kung paano nito nakayanan ang pagiging bagong salin na aswang. Ayon kay Corazon, hindi siya nag-iisa ng mga panahong kakasalin pa lang sa kanya ang binhi. Meron umanong tumutulong sa kanya sir, na mga aswang din na nakilala niya lamang noong sinalinan siya ng batong itim. Gabi-gabi, pinadala at nililipad umano siya sa ibang lugar upang pakainin ng mga preskong karne. Kumbaga parang tinitraining din. Sa umpisa ay sinasabi lamang ni Corazon na hayop lang ang pinapakain sa kanya. Ngunit nang tumagal ay inamin niya ring nakakain na siya ng laman ng tao lalo na ang sanggol. Sa mga pahayag niya Sir Alex, nailang talaga ang aking lola. Ngunit sinabi umano ni Corazon na huwag siyang katakutan sapagkat kailanman ay hindi siya nambibiktima ng tao lalo na mga kabaryo. Hindi raw siya nakaranas na pumatay pero nakatikim na ng karne sa pamamagitan ng mga kasamahang aswang.
Magkakakilala umano silang lahat sa isang lugar, Sir Alex, na kung minsan nag-uusap pa sa mga bubong ng bahay at sa mga punong kahoy. Hindi sila nag-aaway, sa halip, nagbibigayan pa. Ang ibang kasamahan daw ni Corazon, may iilang mangtas. Lahat daw po sila, sir, ay hindi nang bibiktima ng kapitbahay o kabaryo kundi lumilipad sa malalayong lugar upang doon maghanap ng pwedeng biktimahin ng mga sanggol na nasa tiyan pa ng ina. Minamarkahan daw nila ang bahay ng biktima at binabalik-balikan gabi-gabi hanggang sa makuha ang sanggol sa sinapupunan. Yun ang pinakapaborito ng mga tulad nilang aswang. At yun na nga, sa kabila ng mga revelasyong yon ay magkaibigan pa rin si Lola at Corazon. Ayon kay Lola ay mabait naman daw po ito, sir, at naniniwala siyang hindi pa nakapatay ng tao ang kanyang kaibigan. Lumipas ang mahabang panahon, ang isang anak ni Lolang babae, tiyahin naming maganda na tawagin na lang natin sa pangalang Angela. Sa Cebu niya pinag-aral ng kolehiyo hanggang makatapos. Noong nakapag-asawa, nabuntis ito tapos hindi pa halata ang tiyan. Minsan noong nagbakasyon sila kay Lola sa probinsya, pinakausap daw ni Lola sa kaibigan niyang aswang na si Corazon. Anak, si Manang Corazon mo, puntahan mo muna at kausapin. Ay, di ba ano yan siya, Nay? Natatakot ako baka makunon. Ay hindi. Kahit aswang yan, kaibigan ko yan. Hindi mananalo sa atin. Harapin mo muna at sabihin mo sandali lang. Sige po, Nay. At siya nga pala, nak, sandali. Di ba hindi niya alam na buntis ka, no? Hindi pa rin halata yung tiyan mo oh. Kahit di mo sabihin, malalaman niya yan. Hinarap ni Tita Angela si Corazon. Itong tiyahin ko na ito, sir. Pareho ang ugali sa nanay niya. Paano ba naman kasi, noong kinakausap na niya si Manang Corazon sa labas, walang pag-aalinlangang nagtanong kung totoo bang aswang ito. Hindi rin nagdalawang isip ang kaibigan ni Lola na sumagot, Sir Alex, at sinabing totoo. Totoong aswang siya pero hindi naman ng aano. At katunayan, marami umanong aswang sa isang lugar part ng Iloilo na magkakakilala lang. Parang sakit lang daw, sir, na hawa-hawa o yung kailangan tanggapin at ipasa. Mas lalong nasyak ang tiyahin ko nung biglang nagtanong si Corazon. Ikaw, Angela, mana ka talaga sa nanay mo. Di ba buntis ka? Ay, opo. Paano niyo po nalaman? Bago ko lang sinabi sa'yo, aswang ako. Kakayahan namin yan, Angela. Naaamoy ko, masarap yan. Pinakapaborito ng mga aswang. Pagkarinig ni Tia sa sinabi ni Corazon, tumigas daw ng maigi ang kanyang tiyan sa sobrang takot. Akala niya'y makukunan siya, pero wala naman pong nangyaring masama. Kumbaga, dala lang daw po ng emosyon. Inamin ni Corazon, noong panahon paborito niya rin daw ang sanggol na bigay lang din sa kanya ng ibang aswang. Ngunit sa pagdaan ng panahon, binago niya umano ang kanyang sarili. Parang nagda-diet lang din daw, Sir Alex, hanggang sa hindi na talaga kumakain ng ganon. Sa paglipas ng panahon kung kailan tumatanda na, umalis si Corazon sa lugar na yon. Kay lolo at lola lang siya nagpaalam at sinabing babalik na sa lugar na kaniyang pinagmulan. Sa isang lugar na kung saan tahimik at liblib. At dito na po magtatapos ang kwento ng aking lola. Sana'y magustuhan ninyo at maraming salamat sa nakinig. Lubos na gumagalang, Alena ng Iloilo. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan.
Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga igan. Ayan, binabati ko po unang-una si Ma'am Liam, no? Nag-join bago lang. Ayan, maraming salamat po sa iyo Ma'am Liam sa pagpapakita po ng suporta sa ating programa, no? Ayan, thank you po. At syempre kay Darlene Kabatuan na nag-rejoin, no? At 44 months member na siya. Kay Ramonita Berdugo. Ayan, thank you ma'am na pahayag ng kanyang suporta, no? Nag-join si ma'am 7 days ago na. Thank you po. Kay Lavi Del Rey na 39 months member na. Kay Cheng's Channel 10 months. Kay LC Diacosta na 40 months member na. Kay Rosary Jayaranti 1 month. Kay Story Hikes of Totski na 29 months member na. Mike 25. Kay Patrick Tahuloza na 3 months sa member na. Esmeralda Jucares 6 months. At syempre kay Rose Kim na 10 months member na. Kay Jeffrey Bunyad na 18 months. Kay Johnny Zel Alviola na 20 months member na. Jim Semilia 24. Kay Luis Elmido na 19 months member na, no? Last but not the least kay Madam Christine Olzon na 43 months member na. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan ko na talaga naman pong nagpapahayag ng suporta, no, sa ating channel. Kaya taos puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat po sa inyo lagi. Ayan, God bless you all and more blessings to come sa inyong mga pamilya po. At syempre sa mga commentators natin last update, no, mabilisang shoutout lamang po ito mga kaibigan ko. At siya nga pala, thank you sa mga nag-subscribe sa ating channel na SMCE Compilation, no. Andyan po ang link sa comment section at saka sa description box mga kaibigan, no. Konting-konti na lang po at pwede nang mag-upload tayo ng mahahabang stories doon. Binabati ko unang-una si Jonathan Barba, no. Ayan, maganda daw ang narration. Thank you po sir. Kay Kagi Tumaob. Kay Sen lang ang nakalagay. Sabi niya wag daw tumigil mag-narrate. Gusto niya. Sige po. Try natin yan, no. Kay Lizzie, thank you po ma'am sa no skipping ads. Kay Jimwell Joshua Magdaong. Kay Elmer Vergara. Kay Hazel Fiesta, thank you. Kay Ramonita Berdogo. Kay Tiger Lily. Kay Maugdang Rubiliar. Kay Christy Harm from Germany. Kay Rancid Horror Stories. Ayan, shoutout sa iyo boss. Kay J. Van Soygia. Ayan, Aranas. Sige, thank you po. Kay Kazi. Kay Arlene Cools Beza. At syempre kay Bert Nombrado, no? Ayan, thank you sir. Sabi niya, amigo, ikaw lang ang represent ng South Mindanao. Ayan, from Garden Grove, California, USA. Thank you po. Kay Heidi Gregorio, syempre kay Rexy Abergaz, no? Kahit mag-work ka sana, tuloy pa rin. Sige. Try natin yan, Ma'am Rexy Abergaz, no? And last but not the least, kay Rodelio Cruz ito na user lang ang nakalagay, no? So, mag-subscribe ka sir para maglabas ang name mo. So, yun lang. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.